PIP. Sa mga suking tindahan natin ang mga nakikinig ho ngayon, kayo ho ba'y naghahanap ng mabentang produkto na maliit lang ang puhunan? Subukan nyo pong magtinda ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte. Bibingo kayo sa kita dito dahil mabenta po ang mga ito pero maliit lang ang puhunan. Ang supermarket SRP po ng 100 grams Bingo Beef Loaf ay $9.50 lamang. Habang yung Bingo Carne Norte naman ay 11 pesos and 95 centavos lamang. Bibingo din po kayo yung mga customers ninyo dahil ang Bingo Carne Norte at Bingo Beef Loaf ay makarne, malasa at mura. Kaya magmadali at magtinda na ho kayo ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte sa inyong tindahan. Bibingo na kayo sa savings, bibingo pa kayo sa kita. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Martes ngayon, October 15, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, sa Osibadi Oberas, tayo po ay live na live sa DXDC 621 RMN Davao, DXBC 693 RMN Butuan, DXIC 711 RMN Iligan at sa DXMY 730 RMN Cotabato. Live international pa rin via www.rmnews.com/tv at sa WRMN New York, USA at syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. RMN News Panahon. Panahon ho natin ngayon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility yung Bagyong Tino. Sa buletin ng pag-asa, namata ng bagyo sa layong 1,190 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Humina naman ito, taglay ho na lamang yung pinakamalakas na hanging abot sa 150 kilometers per hour at pagbugso namang pumapalo sa 185 kilometers per hour. Sa bilis na 20 kilometro bawat oras, pahilaga-hilagang silangan kung saan inaasang nasa Taiwan na si Tino mamayang hapon. Muli namang iiral sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kaya makakaasaw ng pag-ulan ho dyan, ha? Habang nakataas pa rin ang gale warning mga kasama sa Northern Seaboard ng Northern Luzon at Eastern Seaboard naman ng bahagi ng Central at Northern Luzon. Samantala ay posibleng pumasok naman ang isa pang bagyo na nasa silangan ng Central Luzon sa Martes o Miyerkules ng susunod na linggo. At sakaling maging ganap na bagyo, tatawagan siya o papangalanan siyang Orduha. Hindi pa huli ang lahat para makabawi ang Administrasyong Aquino. Ito ang paniniwala ng ilang political analysts kasunod ng pinakamuling resulta ng rating na inilabas ng Pulse Asia Survey na isinagawa nito lamang September 14 hanggang 27. Nabatid na halos 7 sa bawat 10 Pinoy ang naniniwalang nagpapatuloy ang pang-aabuso sa PDAF sa kasalukuyang administrasyon, habang 33% naman ang nagsasabing natigil na ito sa panahon ni Pinoy. Sa interview ng RMN kay Profesor Ramon Casiple, malaki pa ang maaring gawin ng Pangulo upang maibalik nito ang tiwala ng taong bayan sa harap ng kaliwat ka ng kontrobersiya na kinasasagutan ng kanyang administrasyon ng mga opisyal. Dahil maging ang mga kontra sa kanya ay hindi naman siya direktang inaakusang o mapatunayang naglulustay ng pera ng mamamayan. Kaugnay naman ng Presidente, well, I go by the ratings actually, yung 7 out of 10, ano? Mga ganun lang din ng performance sa tingin ko. Baka mas mababa pa ng konti, 60, 65, ano? Passing, sa akin passing siya eh. Yan. Marami pa rin siyang pwedeng magawa, ano? Hindi pa siya laos. Well, so far, ano? Unless kahit nga yung mga bumibira sa kanya, wala namang sinasabi na siya mismo nagbubul. Yun eh, iba yung usapin. Matatandaan sa pag-aaral ho ng Pulse Asia, 90% o 9 sa bawat 10 Pinoy ang may kaalaman sa PDAF. Ibig sabihin, narinig, nabasa o napanood na ng karamihan sa mga Pinoy ang tungkol dito. Sumalang mga kasama sa witness stand ang inapo ni Ben Hurloy kaugnay sa pagdinig ng Makati RTC sa kasong serious illegal detention na isinampa ng kanyang anak laban sa magkapatid ni Janet Lim Napoles at Reynald Lim. Sinalaysay ni Gertrudis Louie sa sala ni Makati RTC Branch 150 Judge Elmo Alameda na malinaw ang pagbabanta sa kanya ni Reynald na huwag magsusumbong kahit kanino dahil hawak nila ang gobyerno. Ginawa umano ni Reynald ang pagbabanta noong Disyembre 21, 2012 pa
ng usisain at pag-usapan niya ito na kung maaaring makita at makausap niya anak na si Ben-Hur. Madalas sumanong sabihin sa kanya ni Reynald na may kasalanang nagawa si Ben-Hur, partikular dito umano ang palihim na may pagtransaksyon nito. Ayon pa kay Gertrudes, noong araw ng Pasko, December 25, nakausap niya ng personal si Janet Napoles at tinanong kung nasaan si Ben-Hur at nais niya itong makausap. Ngunit ang sagot lamang umano nito ay nirehab sa isang kwarto. Dahil sa labis silang pag-aalala sa kalagayan ng anak, minabuti na lamang nilang lumapit at tumingin ng tulong sa Department of Justice na nagresulta nga sa pagkaka-rescue ng NBI kay Ben-Hur noong Marso 22 nitong taon. Makalan po ang 3 buwang pagtatago dito ng magkapatid. Samantalay, nagsasagawa na ng investigasyon naman ng NBI sa umano'y Janet Napoles sa hudikatura matapos hilingin ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, ginawa ni Sereno ang request sa kabila ng pagsasagawa na rin ng investigasyon ng Office of the Court Administrator ng Supreme Court sa pangunguna ni Attorney Jose Maidas Marquez. Git parang kalihim, dapat na maimbestigahan na rin ang tinutukoy na Ma'am Arlene dahil nababahiran ng korupsyon ang imahe naman ng korte. Iniugnay ho ang Napoles sa hudikatura sa katatapos lamang na eleksyon ng Philippine Judges Association. Unang nilinaw ni Marquez na hindi maihahalin tulad kay Napoles ang tinatawag na Ma'am Arlene dahil walang pondo ng bayan ang idinadawit sa kaso nito. Samantala, nagpatupad po ng dagdag singil sa presyo ng gasolina ang ilang kumpanya ng langis, mga kasama. Epektibo alas 6 kanina ay nagtaas ng 25 sentimos kada litro ng premium, unleaded at regular gasoline ang Pilipinas Shell at ang PTT Philippines. Habang 55 sentimos naman kada litro itinaas ng diesel at 35 sa kerosene. Ito ang nilibusod pa rin po ng pagbabago sa presyuhan sa pandaigdigang merkado. RMN Nationwide Report. Mga evacuee at militar sa 2 barangay sa Zamboanga City nagkaroon ho ng tensyon. Kasama natin sa Balita Live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. Bong. RMN Report. Bukas Diyos, nagkaroon ng tensyon kahapon ng tangkain ng ilang mga residente ng barangay na apektado ng nakaraang giyera dito sa Zamboanga na bumalik sa kanilang mga tahanan nang walang pahintulot ng militar. Napilitang harangin ng mga sundalo gamit ang kanilang mga tangke at mga military trucks ang mga daanan papasok ng barangay Santa Barbara, Rio Hondo at Marique nang dinaalawala ng mga galit ng sibilyan. Ang babala ng Crisis Management Committee na bawal pang bumalik sa 5 mga barangay na apektado ng giyera dahil hindi pa natatapos ang isinasagawang clearing operations ng Task Force Suyud. Dahilan ng mga sibilyan ay sobrang pahirap na sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon sa mga evacuation centers at gusto na nilang makita at makauwi sa kanilang mga tahanan na hindi pa nila alam kung nakatayo pa o abo na sa mga oras na ito. Iginigiit ng militar na nagpapatuloy pa ang phase 2 ng clearing operations kung saan nire-recover pa ang mga napakaraming mga eksplosiba, mga bala at mga bomba na naiwan ng 3 linggong digmaan dito sa sentro ng Zamboanga. Hindi pa rin matatapos ng PF Suyud o Task Force Suyud ng PNP ang pag-recover sa mga bangkay na naiwan sa mga lugar ng engkwentro dahil na rin sa 1 linggong pagbaha na naranasan ng lungsod. Umupa lamang ang tensyon kahapon ng pinakiusapan ng ilang mga Muslim leaders ang mga galit na sibilyan na maging mahinahon at magsiwalig sa kanilang mga evacuation centers at antayin na lamang ang abiso ng Crisis Management Committee kung kailan maaaring bumalik sa kanilang mga barangay para makapagsimulang muli. Habang malakas pa ang ugong ng mga balita ng pambobomba at patuloy na banta ng seguridad ng lungsod, hindi pa rin nagtitiwala ang militar sa seguridad ng kanilang pinapairal dito. Maliban dyan ay patuloy pa rin ang pagpapatupad ng curfew hours tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa buong lungsod ng Zamboanga para naman sa kaligtasan ng mga mamamayan dito. Samantala, nagkagulo naman sa barangay Talon-Talon kahapon nang masunog ang isang bodega doon. Inakala ng mga residente na ito'y muling pag-atake na naman ng mga rebeldeng MNLF. Ngunit isa lamang palang aksidente sa isang bodega ng isda ng YL Fishing Company sa Talon-Talon. Natupok ng apoy ang nasabing bodega. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Mula sa RMN Zamboanga, kasama mo, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Kasama malaki po ang paniniwala ng militar na hindi pa tuloy nakakalabas ng bansa si Moro National Liberation Front founder Nur Miswari.
Yan ang naging pahayag ni Major Franco Alano ng Western Mindanao Command. Ayon ho kay Alano, may mga isinasagawa na silang plano upang arestuhin si Miswari at si Ustad Xavier Malik kaugnay ng kasong rebelyon at paglusob ng grupo sa Zamboanga City. Tumanggi munang kumpirmahin naman ni MNLP spokesperson Emmanuel Pontanilla kung nakalabas na nga ng Pilipinas si Miswari. Matatandang taong 2001, si Miswari rin ang responsable sa paglusob sa tropa ng pamahalaan sa Sulu upang pigilan ang eleksyon doon kung saan umabot sa 100 katao ang nasawi. Nagpaalala ngayon ang Department of Labor and Employment sa mga employer para ho sa ipatutupad na payrolls kaugnay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha o yung Feast of the Sacrifice na inideklarang regular holiday ngayong araw. Batay sa Labor Advisory No. 8 Series of 2013, inihayag ni Labor Secretary Rosalinda Baldos na umiiral ang mga mahalagang panuntunan gaya na lamang ng kung ang manggagawa ay hindi nagtrabaho, tatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang sweldo. Kapag pumasok naman ang manggagawa, tatanggap siya ng 200% ng kanyang arawang sahod. Kung overtime naman, tatanggap ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate para sa nabanggit na araw. Ngayon, kapag nagkataon na rest day ng manggagawa ngayon pero siya ay pumasok sa trabaho, tatanggap siya ng karagdagang 30% ng kanyang 200% daily rate. At kapag nag-overtime naman sa panahon ng kanyang day off ngayon, tatanggap siya ng karagdagang 30% ng kanyang sweldo para sa nabanggit na araw na ito. Documented OFW sa Qatar, dumadami na rin. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Dumarami na rin ang mga Pilipinong undocumented sa Qatar. Sinabi sa DCXL-RMN ni Jesus Antilices, isa sa mga Filipino community leader sa Qatar na karamihan sa mga ito ay expired na ang visa o di kaya ang resident permit. Marami rin anya ang mga nag-abscond o tumakas sa amo matapos na hindi pa swelduhin ng kanilang employers. Kaugnay nito, umaapela ang naturang OFWs sa Aquino Administration na tulungan sila. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Wala naman sa Cotabato, DXMY 729, ang narco-politics sa ARMM at Cotabato City, tinututukan ng PDEA. Kasama natin sa Balita Live, si Daisy Bangon ng RMN Cotabato. RMN Report. Tinututukan ng Philippine Drug Enforcement Agency Autonomous Region in Muslim Mindanao ang narco-politics sa ARMM at Cotabato City. Ayon kay PDEA ARMM Regional Director Yogi Filimon Ruiz, mayroon na silang sinusubaybayang personalidad at ang mga pagkakakilanlan ng mga ito ay kanila nang nai-report sa palasyo ng Malacanang. Aminado si Ruiz na alarming na ang sitwasyon sa kanyang AOR sa usapin ng illegal drugs, kung kaya tinatarget nila ngayon ang high-impact target upang malansag ang drug dealers sa kanilang kinasasakupan. Una rito, ibinunyag ng PDEA na may ilang politiko silang binabantayan kasunod ng inaasahang pagtindi ng operasyon ng droga sa bansa habang papalapit ang halalang pambarangay. Ayon sa PDEA, karaniwan kasing lumalakas ang operasyon ng droga tuwing malapit na ang halalan. Binigyang diin ng PDEA na ilang politiko kasi ang ginagamit ang kita nila sa droga para pondohan ang kanilang kampanya sa eleksyon. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide and news negosyo. Mga kasama, natakda po may pagpulong ang Department of Transportation and Communications silang prospective bidders sa pinaplanong automated at contactless single ticketing system para sa MRT at LRT ngayong linggo. Ayon kay Undersecretary Jose Lotilla, 2 kinatawan bawat bidder ang inaasang darating sa dialogue session na kinakailangan magsumiti ng technical at financial bids para sa nasabing project. Kamakailan 5 malalaking kumpanya ho tulad na Ayala Metro Pacific-led AF Consortium, E-Trans Solutions Joint Venture, 3 iba pa ang dumalo sa pagpupulong noong Mayo. Ang gagawing public-private partnership ay may planong gawing contactless ang sistema sa ating mga tren na kalintulad sa ticketing system ng Hong Kong at South Korea, kung saan mga stored value tickets ay maaari ring gamitin sa mga shops at bangko. RMN News Abroad. Nakahanda na ho ang pamahalaan ng Vietnam sa pananalasa ng bagyong Santi na may international name na Nari sa kanilang bansa. Nauna rito ay sumaglit lamang ito sa ating bansa sa Pilipinas, bagamat nag-iwan ho na si Santi ng 13 patay. Maaga pa lamang ay inilikas na ng otoridad ang nasa mayigit kumulang na 60,000 mga residenteng posibleng tamaan ng bagyo na yan, lalo na sa lalawigan ng Siua Thien Due,
at Danang. Binalaan na rin ang pamahalaan ng Vietnam ang mga mangingisda na iwasan munang pumalaot at inihahanda na rin nila ang mga relief goods sa mga madaragdagan pang mga evacuees. Mga kasama live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ay Martes na, October 15, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasama Attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso, Balitang Cebu. Akong welcome mga sukito paminaw kay sa ako nagingon ang nakanindot ini ug tampis na paminawon nga daghan ta nga nagamot-amot, daghan ta nga atong ipon-ipon ng mga tabang alang sa maigsuon dito sa Negros Oriental. Yan ang si Attorney Rafael Banyok yan. At sa mga taga Bacolod, congratulations muna sa RMN TYHB 747 Bacolod. Official overall number 1 na naman ho sa Bacolod at Negros sa latest KBP RRC Kantar Media Radio Survey na ginawa nitong Setyembre lamang. Congrats sa men and women ng RMN Bacolod sa panguna ni Station Manager Johnny Bigay. Congratulations, RMN TYHB 747 Bacolod. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang po RMN News Nationwide. Thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan. May pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras natin ay tatak alas 7:19 ng umaga na. RMN. That portion was brought to you by TV5. Liliwanag ang inyong kaalaman hatid ng KBO, karunungan, balita at